Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Sa isang malawak at walang hanggang mundo ay buong pagmamalaking nakatayo ang dakilang dinastiya ng Feng sa pinakasentro ng kapatagan. Ang kahariang ito ay inilatag gamit ang matinding lakas ng martial arts at pinamunuan sa pamamagitan ng mga turo ng Confucianism na naging dahilan upang magbigay-pugay sa kanila ang napakaraming bansa noong kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling matatag ang dinastiya na umabot na sa higit 600 taon ng pamumuno habang tahimik at formal na nagpupulong ang emperador at ang kanyang mga opisyales sa loob ng malawak na palasyo. Ngunit ang maunlad at mahabang kasaysayang ito ay may kaakibat na napakadugong nakaraan na hindi kailanman mabubura sa isipan ng marami. 20 taon na ang nakalipas nang makipag-alyansa ang dakilang dinastiya ng Feng sa mga bansa mula sa kanluran upang harapin ang mga puwersa ng barbaro mula sa hilaga at timog kanluran sa isang malagim na sagupaan na nakilala bilang labanan sa Shanghai. Sa ilalim ng kalanggitang walang awang umuulan ng apoy at pagkawasak ay umabot sa higit 1,000,000 sundalo mula sa iba't ibang panig ang buong tapang na sumabak sa digmaan. Tumagal lamang ng kalahating taon ang walang humpay na patayan ngunit sapat na ang maikling panahong iyon upang kumitil ng 1,000,000 inosenteng buhay at mag-iwan ng napakalaking libingan ng mga sirang sandata sa ibabaw ng dagwang lupa. Patuloy na bumabalot ang malagim na alaala ng labanan sa Shanghai kung saan walang awang umulan ng mga nag-aapoy na bato at palaso mula sa kalangitan. Isa ito sa pinakamasaklap na kabanata sa kasaysayan na nag-iwan ng hindi naghihilom na sugat sa isipan ni Xu Pingji. Sa gitna ng naglalagablab na paligid sa kanyang ganita ay muling nasaksihan niya ang kanyang sariling lumuluha at punong-puno ng takot. Buong pait niyang inamin na kung hindi lamang itinaya ng kanyang nakatatandang kapatid na ama ng ating bida ang sariling buhay upang harangin ang nakamamatay na patalim ay paniguradong siya ang nabawian ng buhay sa mismong araw na iyon. Ang mabigat na konsensyang iyon ay patuloy na sumusunod sa kanya hanggang sa kasalukuyan, unti-unting bumalik ang kanyang isipan sa realidad habang dahan-daang nakayuko at nakapikit sa tindi ng kalungkutan. Ang mga alaala ng marahas na digmaang iyon ang mismong nagtulak sa kanya upang ilayo ang kanyang pamilya sa madugong landas ng labanan, iyon din ang naging pinakamalaking dahilan kung bakit mahigpit niyang pinili ang landas ng edukasyon para kay Xu Xinian at iginiit na mag-aral na lamang ito upang maging isang iskolar kaysa humawak ng sandata at maranasan ang kalupitan ng digmaan. Bumalik ang buong atensyon ni Xu Pingji sa kasalukuyan habang tahimik na nakaupo sa hapagkainan. May bahid ng pagsisisi at kalungkutan sa kanyang boses nang aminin niya na kaya niya itinuro sa ating bida ang martial arts at inilihis sa ibang landas si Xu Xinian ay dahil mayroon siyang kaunting pagkamakasarili sa kanyang puso. Para sa kanya ay ayaw niyang matulad ang sariling anak sa malagim na kinahinatnan ng kapatid niya at inisip na ang ating bida ang mas nararapat na sumunod sa yapak nito. Ngunit bago pa man niya matapos ang madrama niyang pagsasalita ay biglang humirit si Liru ng may matinding sarkasmo at sinabing talagang naibuhos na ng kanyang asawa ang buong puso nito sa sariling pamangkin dahilan upang pakiramdam ni Xu Pingji ay tila muli siyang sinaksak ng isang matalim na palaso sa dibdib. Dahil sa nakakairitang komento ni Liru ay isang nakakalokong ngisi ang mabilis na gumuhit sa labi ng ating bida, hindi. Siya nagpaligoy-ligoy at mapanuksong ibinalik ang tanong sa kanyang tiyahin kung ibig ba nitong sabihin ay hindi tunay na anak ng kanyang tiyuhin si Xu Xinian. Nang marinig ito ay mabilis na nag-aapoy sa galit si Liru at pasiga na dinuro ang ating bida habang galit na nagtatanong kung ano ang intensyon nito sa pagbitaw ng ganoong kasamang biro. Sa gitna ng kanilang muling pag-aaway ay tuluyan ng sumabog ang pasensya ni Xu Pingji habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Sa isang iglap ay malakas at naiiyak na sumigaw ang padre de pamilya na sapat na ang lahat ng iyon dahil halos magkamatayan na nga sila noon at kababalik lang ng kanilang buhay pero kailangan pa rin ba niyang pakinggan ang walang katapusang pagbabangayan nilang lahat. Dahil hindi kinaya ang matinding gutom ay nagawa pang makatakas pabalik sa hapagkainan ng nukulat na si Xu Lingyin. Habang masayang sumusubaw ng pagkain at may mga naiwan pang dumi sa pisngi ay inosenteng nagtanong ang bata sa kanyang ina na si Liru. Buong pagtataka niyang inusisa kung bakit kailangan nilang tumira sa isang madilim na kwarto nitong mga nakaraang araw kung saan palagi siyang hindi nabubusog. Nang marinig ang salitang madilim na kwarto ay biglang natigilan ang buong pamilya dahil napagtanto nilang ang tinutukoy ng bata ay ang malamig at nakakakilabot na kulungan. Dahil sa panibagong alon ng konsensya ay napahawak na lamang sa kanyang ulo si Xu Pingji habang mahinang inaamin na ang lahat ng paghihirap na iyon ay dahil sa kanyang naging kapabayaan.
Subalit hindi pa doon natatapos ang walang muwang na kwento ng batang si Xu Lingyin, masigla at nakangiti pa nitong idinagdag na dahil sa sobrang gutom niya kahapon pagkagising ay mayroon siyang nahuling isang insekto. Nagpwesto pa ito ng mga daliri sa ibabaw ng kanyang ulo upang masayang ilarawan ang tila anti ng hugis ng ipis na kanyang nakuha. Sa eksaktong sandaling iyon ay literal na nanlaki ang mga mata at nawala ng kulay ang mga mukha ng buong pamilya pati na rin ang ating bida. Isang matinding gulat at panlulumo ang sabay-sabay nilang naramdaman dahil sa napakasakit na katotohanang hinayaan nilang makaranas ng ganoong klaseng matinding gutom ang isang napaka-inosenteng bata. Patuloy na bumalot ang matinding lungkot at pagsisisi sa buong pamilya habang nakikinig sa inosenteng kwento ng bata, nang hina at napahawak na lamang si Li Ru sa balikat ng asawang si Xu Pingji habang maluha-luhang tinatanong ang anak kung talagang kinain nito ang ipis. Punong-puno ng awa ang kanyang tinig at sinisisi ang sarili dahil bilang isang ina ay hindi niya man lang nagawang protektahan at pakainin ng maayos ang kanyang anak. Pinagpapawisan naman sa kaba at takot si Xu Pingji na tila ayaw na nitong marinig ang susunod na sasabihin ng bata ngunit wala siyang magawa kundi maghintay. Subalit muling nagpatuloy sa pagkukwento si Xu Lingyin at inosenteng sinabi na narinig daw niyang malakas na tumutunog ang tiyan ng kanyang ina noon sa kulungan. Dahil dito ay mas lalong kinabahan ang mag-asawa kaya pilit na ngumiti at nagtanong si Li Ru habang umaagos ang kanyang luha kung ano na ang sumunod na ginawa ng bata pagkatapos. Buong pagmamalaki at masayang ngumiti ang batang si Xu Lingyin habang sinabing isinubo niya daw agad ang nahuling insekto sa bibig ng kanyang ina at napakabilis daw nitong kinain iyon ng walang tira. Masaya pang nag-aantay ang bata ng papuri at pabuya dahil sa ginawa niyang pagpapakain. Pagkatapos marinig ang nakapandidiring pahayag na iyon ay biglang bumalik sa alaala ni Li Ru ang sandaling kinain nga niya ang nasabing ipis sa loob ng kulungan. Halos manlamig ang buong katawan niya sa tindi ng pandidiri at mabilis na namutla habang tahimik na pinagpapawisan ng malamig, dahan-dahan siyang napahawak sa kanyang bibig habang unti-unting nasusuka hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay at sa muka ng kulay bahaghari paatros dahil hindi kinaya ng kanyang sikmura ang katotohanan ng mga nangyari. Matapos masaksihan ang hindi inaasahang reaksyon ni Li Ru ay agad na nawala ng gana ang buong pamilya. Sa halip na ituloy ang salo-salo ay sunod-sunod na tumayo sina Xu Xinian Xu Linggayo at ang ating bida habang pilit na ngumingiti at nagsasabing busog na sila kahit na hindi pa sila halos nakakakain. Naiwan na lamang sa hapagkainan ng litong-litong si Xu Pingji na tahimik at kinakabahang nakatingin sa kanyang asawa habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang walang tigil na pagsuka nito sa paligid ng tahimik na mansyon. Samantala sa kabilang dako ng kabisera ay nakatayo ang nagtataasang Star Observation Tower ng Shenzhen sa ilalim ng madilim na kalangitan. Sa ikapitong palapag ng tore na tinatawag na Alchemy Room ay kasalukuyang nagkakagulo ang mga iskolar. Halos mamatay na sila sa frustration at paninisi sa isa't isa habang sinusubukan ang isang proseso ng paggawa ng peking pilak. May sumisigaw na mali daw ang sukat ng asin, may nagsasabing tubig ang kulang at may umiiyak na dahil paulit-ulit silang pumapalpak kahit napakasimple lang daw sana ng mga hakbang. Sa gitna ng kanilang matinding pagkabigo at pag-aaway ay palihim na dumating si Chu Kaiwei na may dalang isang malaking supot ng pagkain. Tahimik lamang siyang nakamasid sa pintuan habang tila pinagpapawisan at nababato ang kanyang ekspresyon sa mga nakikita. Sa isipan niya ay hindi siya makapaniwala na hanggang ngayon ay nag-aaksaya pa rin ng oras ang mga kasamahan niya sa walang kwentang pagtatangkal na gumawa ng peking pilak. Mula nang tuluyang malutas ang malaking kaso ng nawawalang buwis ay labis na namangha ang emperador sa kalidad at misteryo ng ginamit na peking pilak. Dahil dito ay agad siyang nagbaba ng isang mahigpit na utos para sa Shenzhen na pag-aralan at tuklasin kung paano gumawa ng ganoong klaseng material. Bilang pagsunod ay walang tigil na nagtrabaho ang mga iskolar at alchemist araw at gabi ng walang maayos na pahinga. Lumipas ang 2 araw ng walang humpay na pagkabigo dahilan upang halos sumuko na ang mga ito at mapaiyak na lamang sa tindi ng pagod at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang matinding pagdurusa ay biglang nagliwanag ang mga mata ng mga iskolar nang mamataan nila ang palihim na pagdating ni Chu Kaiwei. Nang ibabaw ang matinding kaba kay Chu Kaiwei at pinagpawisan siya ng malamig ng mapagtantong huli na para tumakas. Sa isang iglap ay mabilis siyang dinagsa at pinalibutan ng mga desperadong kasamahan na halos buhatin na siya sa ere sa sobrang pagmamakaawa. Sunod-sunod ang kanilang mga tanong at pilit na hinihingi ang tamang proseso ng paggawa dahil sa paningin nila ay si Chu Kaiwei lamang ang nag-iisang tao sa buong Shenzhen na matagumpay na nakabuo ng perpektong peking pilak. Habang nakatingin sa mga kagamitan sa mesa ay palihim na pinagpawisan si Chu Kaiwei.
Sa kanyang isipan ay malinaw niyang nakita na walang mali sa ginawang proseso ng kanyang mga kasamahan dahil eksakto rin iyon sa ginawa nilang hakbang sa mansyon ng pamilya Shu, subalit ang hindi alam ng lahat ay sinubukan niya itong gawin muli ng palihim pagkatapos ng araw na iyon at tulad nila ay tuluyan din siyang nabigo, upang itago ang nakakakabang katotohanan ito at iligtas ang kanyang reputasyon ay mabilis siyang umubo ng mahina bago humakbang paarap at kalmadong sinabihan ang lahat ng kanyang mga senior na huminahon muna. Buong kumpiyansa siyang tumayo sa ibabaw ng entablado habang seryoso at tahimik na nakatingin sa kanya ang lahat ng iskolar na tila naghihintay ng himala, nagsimula siyang magpaliwanag at buong yabang na idineklara na ang kaalamang iyon ay nagmula pa sa isang napakalalim at sinaunang sining ng alchemy na hindi basta-basta natututunan sa isang tinginan lamang. Nang marinig ang salitang sinauna ay halos magningning ang mga mata ng mga nakikinig sa sobrang pagkamangha at paggalang. Upang mas maging kapani-paniwala ang kanyang pagpapanggap ay itinaas niya ang kanyang hintuturo sa tapat ng kanyang labi habang nagpapakita ng isang napakaseryoso at misteryosong ekspresyon. Idinagdag pa niya na kailangan ng masinsinan at malalim na pagtuturo upang tuluyang bumuo ng sikreto sa kanilang mga isipan kaya magbabahagi siya ng isang espesyal na mantra. Sa mga sandaling iyon ay halos hindi na huminga ang mga iskolar at nanlaki ang kanilang mga mata sa matinding pananibik habang same time na inaabangan ang malaking pahiwatig na sasabihin ni Chu Kaiwei. Huminga ng malalim si Chu Kaiwei bago buong tapang at lakas na binigkas ang isang napakahaba at komplikadong serye ng mga formula na tila naglalaman ng pinakamalalim na sikreto ng sining ng alchemy. Ang bawat linyang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng mga kakaibang konsepto at banyagang sukat ng iba't ibang elemento na sadyang napakahirap intindihin ng isang ordinaryong isipan. Sa sobrang bigat at lalim ng kanyang mga binibigkas ay naging tila isang malakas na pisikal na puwersa ang mga salita na tuluyang yumanig sa buong silid. Literal na tumilapon ang lahat ng mga iskolar palayo habang gulat na sinasalag ang matinding bugzo ng kaalamang tila sumasabog sa mismong harapan nila. Halos hindi sila makahinga sa tindi ng pagkamangha at pressure habang pilit na inuunawa ang nakakakilabot na mantra na kanilang narinig. Nang bahagyang hamupa ang kaguluhan sa paligid ay mabilis at kinakabahang lumapit ang isa sa mga iskolar habang bakas ang matinding paggalang sa kanyang mukha. Buong pagpapakumbaba nitong tinanong si Chu Kaiwei kung paano ba talaga uunawain at dedekodipikahin ang napakalalim na kaalamang iyon. Sa halip na magbigay ng seryosong sagot ay napangiti na lamang ng alanganin si Chu Kaiwei habang palihim na pinagpapawisan at nagmamakaawa sa kanyang sarili na huwag na sana silang magtanong pa dahil kahit siya mismo ay walang kahit ideya kung ano ang ibig sabihin ng mga banyagang salitang itinuro sa kanya ng ating bida. Sa halip na magduda ay mas lalong namangha ang mga iskolar sa sobrang lalim ng mantra at walang habas na pinuri ang kung sino mang henyo na nakaimbento nito. Sunod-sunod silang nagtanong kay Chu Kaiwei kung sino ang nagturo sa kanya ng ganoong klaseng kaalaman at kung nakatagpo ba siya ng isang nakatagong master ng alchemy. Nang marinig ang mga tanong na iyon ay isang palihim at mapanuksong ngisi ang gumuhit sa labi ni Chu Kaiwei. Sa wakas ay nakahanap din siya ng perpektong palusot upang ipasa ang lahat ng pasanin at responsibilidad sa ibang tao. Buong pagmamalaki niyang idineklara sa harap ng lahat na ang taong nagturo sa kanya ay walang iba kundi ang ating bida na pamangkin ni Shu Pingji at bahala na raw silang hanapin ito kung gusto nilang malaman ang buong proseso. Ngunit sa sandaling marinig nila ang tunay na propesyon ng ating bida ay biglang nagbago ang timpla ng lahat. Isang matinding gulat at pagkasuklam ang mabilis na rumahistro sa kanilang mga mukha habang hindi makapaniwalang umalangaw-ngaw ang salitang martial artist sa buong silid. Agad silang nagreklamo at nangatwiran na ang Shishinjian ay punong-puno ng mga matatalino at talentadong tao kaya isang malaking kahihiyan na humingi pa sila ng tulong sa isang tagalabas lalo pa at isa lamang itong hamak na martial artist. Sa mundong ito ang antas ng paggalang sa iba't ibang landas ng kapangyarihan ay may malinaw na hierarchy o chain of contempt. Ang mga tao mula sa Taoist sect ay tahasang minamaliit ang mga taga-Buddhist sect. Habang ang mga taga-Buddhist sect naman ay ganoon din ang tingin sa kanila. Sa kabilang banda ay pilit na ibinababo ng mga warlock ang mga shaman habang ang mga shaman naman ay palaging hinahamak ang mga gumaster na sila namang walang patid na lumalay sa mga warlock. Sa kabila ng kanilang walang katapusang pagbabangayan at pagmamaliit sa isa't isa ay mayroon silang isang malaking bagay na pinagkakasundoan. Para sa mga miyembro ng Taoist Buddhist Warlock Shaman at maging sa mga Gumaster ay iisa lamang ang tingin nila sa mga martial artist na tulad ng ating bida bilang pinakamababa at pinakawalang kwentang uri ng manlalaban sa buong mundo.
Ngunit kung tatanungin naman ng mga iskolar ng Confucianism ay taas noo at buong yabang nilang ituturing na basura lamang ang lahat ng nabanggit na sekta, subalit sa kabila ng kanilang mataas na tingin sa sarili at maluwalhating nakaraan ay isang nakakalungkot na katotohanan na unti-unti na ring nanghina at bumagsak ang puwersa ng Confucianism sa paglipas ng makabagong panahon. Bumalik ang eksena sa loob ng silid kung saan dahil sa matinding pride at pag-iwas na bumagsak ang kanilang reputasyon sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa isang martial artist ay muli na lamang nagmakaawa ang mga iskolar kay Chu Kaiwei upang siya na lamang ang mismong gumabay sa kanila. Subalit sa halip na sumagot ay mabilis na tumalikod si Chu Kaiwei at nagpapanik na tumakas patungo sa hagdanan, pilit na lamang siyang tumawa habang nagpapalusot na babalikan niya na lamang sila sa susunod na pagkakataon dahil ang tunay na katotohanan sa likod ng kanyang mabilis na pag-iwas ay wala rin talaga siyang kahit ideya kung paano tutulungan ang kanyang mga kasamahan. Patuloy pa rin sa pagtawag ang mga desperadong iskolar habang mabilis na umaakyat si Chu Kaiwei sa hagdanan palabas ng silid. Walang linggo-linggo niyang binilisan ang kanyang mga hakbang habang nanlalaki ang mga mata at pinagpapawisan ng malamig. Sa kanyang isipan ay nagkukumahog siyang makalayo dahil gaya nga ng inamin niya sa sarili ay wala rin naman talaga siyang naiintindihan kahit isang salita mula sa mantra na itinuro ng ating bida kaya ang tanging natitirang paraan ay ang mabilis na tumakas sa sitwasyon. Sa pinakatuktok ng Star Observation Tower ay matatagpuan ang malawak at tahimik na bagwa platform na napalilibutan ng kumikinang na gabi ng kabisera. Sa gitna ng malaking simbolo ng yin at yang ay payapang nakaupo ang isang misteryosong matanda habang dahan-daang umiinom ng alak mula sa kanyang maliit na baso, ang hangin ay tahimik at kalmado ngunit ang kanyang kalmadong presensya ay nagpapahiwatig na hindi siya isang ordinaryong tao. Tahimik na nakamasid sa malawak na tanawin ng kabisera ang guro ni Chu Kaiwei mula sa itaas ng bagwa platform. Kilala ang gurong ito sa buong Shenzhen na walang ginagawang seryosong trabaho at mas pinipiling magpalipas ng oras sa pag-inom ng alak habang nagdadahilan na kunwari ay time niyang inoobserbahan ang mundo ng mga tao. Habang patuloy na ngumunguya ng kanyang dalang pagkain ay palihim na inirapan ni Chu Kaiwei ang likuran ng kanyang guro at tahimik na ininsalto ang katamaran nito sa kanyang isipan. Ngunit halos lumundag ang kanyang puso sa kaba nang biglang magsalita ang kanyang guro at kalmadong tinawag ang kanyang pangalan dahilan upang mag-alala siya kung nasabi niya ba ng malakas ang kanyang masasamang iniisip. Mabilis na binago ni Chu Kaiwei ang kanyang reaksyon at kinakabahang bumati sa kanyang guro upang pagtakpan ang kanyang pagkagulat. Sa halip na pansinin ang pagpapanik ng kanyang disipulo ay casual lamang na nagtanong ang lalaki kung anong pabuya ang natanggap nito mula sa emperador matapos malutas ang malaking kaso ng nawawalang buwis. Nang marinig ang tungkol sa pabuya ay mabilis na nawala ang kaba ni Chu Kaiwei at napalitan ito ng matinding kagalakan. Masaya at patalon-talon siyang lumapit sa kanyang guro habang ipinagmamalaking sinabi na nakatanggap siya ng ilang daang piraso ng pilak at magagandang seda na sapat na upang tuluyang pagaanan ang kanyang buong maghapon. Habang nakaupo sa tabi ng kanyang guro at patuloy na kumakain ay sinamantala ni Chu Kaiwei ang pagkakataon upang itanong kung ano ba talaga ang tunay na misteryo sa likod ng pekeng pilak. Subalit casual lamang na umiling ang kanyang guro at inamin na maging siya ay walang kahit ideya tungkol dito dahilan upang bakasan ng matinding pagtataka ang mukha ni Chu Kaiwei dahil hindi siya makapaniwala na mayroon pa palang bagay sa mundong ito na lingid sa kaalaman ng kanyang makapangyarihang guro. Kalmadong itinuon ng guro ni Chu Kaiwei ang kanyang paningin sa malawak at nagliliwanag na tanawin ng kabisera habang tahimik na lumilipad ang mga puting ibon sa kalangitan. Malalim at makahulugan siyang sumagot na napakaraming bagay pa sa mundo ang hindi niya natutukoy at isa na rito ang kinaroroonan ng mga magnanakaw na bigla na lamang naglaho 19 na taon na ang nakararaan. Nang marinig iyon ay mabilis na nagreklamo si Chu Kaiwei na palagi na lamang nitong sinasabi na nakakainis ang mga magnanakaw na iyon ngunit kailanman ay hindi naman nito ipinapaliwanag kung sino ba talaga sila at kung ano ang mahalagang bagay na nakuha nila. Isang mabigat na pagbuntong hininga lamang ang naging tugon ng kanyang guro habang dahan-daang tumatayo mula sa kanyang kinauupuan. Sa ilalim ng malamig na ihip ng hangin sa itaas ng tore ay tahimik siyang tumalikod at seryosong ibinunyag na ang bagay na tinangay ng mga taong iyon ay isang napakahalaga at hindi pangkaraniwang kayamanan na hindi basta-basta makakalimutan ng kasaysayan. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Chu Kaiwei at bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang mga mata. Dahil sa kuryosidad ay hindi niya napigil ang magtanong sa kanyang guro kung kilala ba nito kung sino ang misteryosong tao na lumikha ng pekeng pilak.
Sa isipan ni Chu Kaiwei ay napakalinaw ng isang katotohanan dahil ang si Shenjian ang mismong pinagmulan ng sining ng mga warlock at lahat ng magagaling na alchemist sa buong mundo ay tiyak na may malalim na koneksyon sa kanilang organisasyon, kaya naman sigurado siyang ang taong nasa likod ng malaking kaso ng nawawalang buwis ay isang napakagaling na alchemist at hindi lamang isang pangkaraniwang individual. Matapos marinig ang katanungan ng kanyang disipulo ay dahan-daang inangat ng pinuno ng si Shenjian ang kanyang paningin. Isang kalmado at makahulugang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang formal at matikas siyang nakatayo sa ilalim ng madilim na kalangitan. Taglay ang napakataas na awtoridad at karunungan ay buong kumpiyansa niyang sinagot si Chu Kaiwei na bilang kanyang guro ay natural lamang na alam niya kung sino ang taong nasa likod nito. Sa eksaktong sandaling iyon ay nag-iwan ng isang panibagong misteryo ang kalmadong pag-amin ng pinuno na tila nagpapahiwatig na mas malaki pa ang sakop ng kanyang kaalaman kaysa sa inaakala ng sinuman. Samantala sa tanggapan ng Changlet County ay isang hindi inaasahang tagpo ang tuluyang gumimbaw sa lahat ng mga naroroon. Matikas at buong kumpiyansang nakatayo ang ating bida sa mismong pintuan ng gusali habang kalmadong nakatingin sa kanyang mga dating kasamahan na tila walang anumang masamang nangyari sa kanya. Sa paglitaw ng kanyang pamilyar na figure ay mabilis na nanginig ang mga daliri ni na Constable Wang at Clerk Lee habang gulat na gulat silang nakaturo sa kanyang direksyon. Halos lumuwa ang kanilang mga mata at pinagpawisan sila ng malamig sa tindi ng takot dahil hindi sila makapaniwalang nakikita nila itong muli, nanginginig ang kanilang mga boses habang pautal-utal na tinatanong ang ating bida kung isa ba siyang buhay na tao o isang ligaw na kaluluwa na bumalik upang maghayganti. Hindi masisi ang kanilang nakakakilabot na reaksyon dahil sa pagkakaalam ng lahat ay matagal na itong nakulong at nakatakda na sanang hatulan ng kamatayan. Ngunit sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod ay pinilit ni Constable Wang na pakalmayan ang kanyang sarili upang harapin ang sitwasyon. Bakas ang matinding kaba sa kanyang mukha habang seryosong tinatanong ang ating bida kung sino ang tunay na salarin at kung saan ito kasalukuyang nagtatago, at dahil sa hindi inaasahang pagbabalik na iyon ay ramdam na ng lahat na malapit na nilang makuha ang mga kasagutang matagal na nilang hinahanap. Patuloy na bumalot ang matinding takot sa loob ng tanggapan kung saan nanginginig pa ring nakaturo ang mga bantay kay ating bida habang pilit inusisa kung isa ba siyang tao o multong nagbalik mula sa kabilang buhay. Bago pa man lumala ang kanilang pagpapanik ay mabilis silang sinaway ng isa nilang kasamahan na halatang naiinis na sa nangyayari. Pasigan itong ipinaalala na nasa loob sila ng isang formal na bulwagan kaya hindi dapat sila nagsasalita ng walang kwentang bagay. Sabay turo sa sahig upang ay pakitang malinaw na may anino ang ating bida na nagpapatunay na buhay itong nakatayo sa kanilang harapan. Nang marinig ang lohikal na paliwanag na iyon ay nakahinga ng maluwag ang ibang mga opisyal at unti-unting nawala ang kanilang kaba. Subalit imbes na tuluyang pakalmayan ang kanyang mga dating kasamahan ay isang mapanuksong ngisi ang dahan-daang gumuhit sa labi ng ating bida. May bahid ng kalokohan sa kanyang boses nang sabihin niyang marahil ay hindi nga siya isang multo. At kasabay nito ay biglang nagbago ang kanyang presensya patungo sa isang nakakakilabot na anyo, nagningning ang kanyang mga mata at nagpakita ng tila demonyong ngiti bago malamig na ibinulong sa kanila na baka isa na lamang siyang naglalakad na bangkay. Dahil sa matinding takot sa ginawang pagbibiro ng ating bida ay tuluyan nang bumula ang bibig ni Clerk Lee at diretsyong nahimatay patalikod. Mabilis naman siyang sinalunin na Constable Wang at ng iba pa nilang kasamahan habang natataranta at patuloy na sumisigaw sa pangalan ng nawalan ng malay na opisyal. Nang makita ang nakakagulat na reaksyon ng mga ito ay mabilis na humingi ng paumanhin ang ating bida at natatawang inamin na nagbibiro lamang siya. Magalang siyang yumuko upang formal na bumati bago malinaw na ipinahayag na tuluyan na siyang nakalaya mula sa kulungan dahilan upang dahan-daang magising si Clerk Lee habang pinagpapawisan at naguguluhang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Matapos mahimasmasan ang lahat ay naging kalmado na ang usapan sa loob ng bulwagan kung saan unti-unting naintindihan ng mga opisyal na nakalaya ang ating bida kapalit ng kanyang naging malaking kontribusyon sa paglutas ng kaso. Upang alisin ang natitirang pagdududa ay tahimik na iniabot ng ating bida kay Clerk Lee ang isang opisyal na dokumento mula sa Jingzhou Prefecture bilang matibay na patunay. Idinagdag pa niya na normal lamang na wala pa silang alam sa mga nangyari dahil hindi pa naman formal na inilalabas sa publiko ang bagong hatol ng korte. Matapos suriin ang hawak na katibayan ay tumanggo na lamang si Clerk Lee at formal na inanunsyo na tapos na ang kanilang pagtitipon kaya maaari na silang magsiuwian.
Subalit bago pa man tuluyang makalayo ang ating bida ay isang mabigat na kamay ang biglang tumapik at pumihil sa kanyang balikat kasabay ng pamilyar na pagtawag sa kanyang pangalan na nagpapahiwatig na mayroon pang nais kumausap sa kanya ng masinsinan. Masayang pinalibutan ng mga kapwa-opisyal ang ating bida habang iginigiit na kailangan nitong manlibre ng inumin bilang selebrasyon sa pagkaligtas nito sa tiyak na kamatayan. Dahil nasa magandang mood ay nakangiti namang pumayag ang ating bida sa kanilang simpleng hiling, subalit agad namang lumapit si Constable Wang na may pilyong ngiti at tila naglalaway pa habang pag-ulong na inaalok ang ating bida na sumama sa kanila mamayang gabi, buong pananabik nitong sinabi na mayroong dumating na bagong grupo ng mga magagandang dilag sa isang bahay aliwan sa kalye ng Linshui at malinaw na umaasang lilibrehin din sila doon ng ating bida. Nang marinig ang mapangahas na suhestyon ng kanyang kasamahan ay mabilis na nagdilim ang mukha ng ating bida at tuluyang nawala ng reaksyon ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan ay ayos lang sana na sagutin niya ang kanilang inumin ngunit kung pati ang pagpunta nila sa bahay aliwan ay ipapasan pa sa kanyang bulsa ay isa na itong malaking kalabisan. Upang makaiwas sa sitwasyon ay dahan-dahan siyang umatras habang pilit na tumatawa at magalang na nagpapalusot na dumaranas ng matinding kahirapan ang kanyang pamilya sa kasalukuyan kaya hindi niya mapagbibigyan ng luho ng mga ito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-atres ay natigilan siya ng may matigas na bagay siyang matapakan. Mabilis na nawala ang pekeng ngiti sa kanyang labi at seryosong napatingin sa ibaba kung saan laking gulat niya nang makita ang isang kumikinang na piraso ng pilak na tahimik na nakapatong mismo sa ilalim ng kanyang sapatos. Bago pa man tuluyang makapag-isip ng idadahilan ng ating bida tungkol sa nakita niyang pilak ay biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng bulwagan, pumasok ang hinihingal at pinagpapawisang si Quirkley habang nagmamadaling tinatawag si Constable Wang. Bakas ang labis na kaba at pagmamadali sa kanyang mukha nang iparating nitong ipinapatawag silang lahat ng mahistrado patungo sa loob ng pribadong silid. Nang marinig ang seryosong utos na iyon ay mabilis na nagbago ang timpla ni Constable Wang, mula sa masiglang anyo nito kanina na nag-aaya pang pumunta sa bahay aliwan ay bigla itong namutla at napalitan ng matinding stress habang sapo-sapo ang kanyang noo na tila ba may isang napakalaking problemang sasalubong sa kanila. Samantala sa gitna ng kanilang pagmamadali palabas ay maingat na sinamantala ng ating bida ang pagkakataon. Mabilis at palihim niyang dinampot ang kumikinang na piraso ng pilak sa lapag at ligtas itong ibinulsa na parang walang anumang nangyari. Habang naglalakad patungo sa loob ng bulwagan ay hindi napigilan ng ating bida na magtanong sa isa nilang kasamahan kung bakit tila labis na nababalot ng takot ang kanilang pinuno. Isang mabigat na pagbuntong hininga ang naging unang sagot ng lalaki bago nito ipinaliwanag ang sitwasyon. Ibinunyag nito na noong mga panahong nakakulong ang ating bida ay isang malagim na kaso ng patayan ang biglang naganap sa kalye ng Kangping, at ang nakakabahalang insidenteng iyon ang mismong dahilan kung bakit sila ngayon nakaharap sa isang malaking hamon. Isang malagim na eksena ang naganap kamakailan kung saan natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay ang isang tanyag at mayamang mga ngalakal sa gitna ng sarili nitong dugo. Ang krimeng ito ang naging mitya ng araw-araw na kalbaryo ni Constable Wang dahil walang patid siyang pinagmumura at sinisigawan ng kanilang galit na mahistrado na pilit minamadali ang paglutas sa kaso. Bakas ang pagtataka sa mukha ng ating bida habang tahimik na nakikinig dahil hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang matinding reaksyon ng isang opisyal para lamang sa pagkamatay ng isang negosyante. Ngunit mabilis na nilinaw ni Quirkley ang totoong sitwasyon nang ibunyag nitong ang nasabing mga ngalakal ay may malalim na koneksyon sa isang napaka-impluwensyang tao sa loob ng palasyo. Habang patuloy na sinusuri ang mga impormasyon ay biglang napagtanto ng ating bida na ang kasalukuyan ay ang taon ng Gengze, agad na pumasok sa kanyang isipan ang kinatatakutang panahon ng Jingchao o ang malawakang pagsusuri na ginagawa tuwing ikatlong taon para sa lahat ng mga naglilingkod sa imperyo. Sa ilalim ng mahigpit na batas na ito ay sinumang opisyal na bumagsak sa pamantayan dahil sa mga hindi nalutas na kaso ay walang awang ibababa sa pwesto o tuluyang aalisan ng ranggo at gagawing isang hamak na ordinaryong mamamayan. Sa bigat ng nakatayang parusa ay naging malinaw na sa ating bida kung bakit ganoon na lamang ang matinding kaba at desperasyon ng kanilang pinuno na mahanap ang salarin. Seryosong idinagdag ni Quirkley na ang pagkakapatay sa mayamang mga ngalakal ay hindi biro. Lalo pa at may kamag-anak ito sa loob mismo ng Censorship Department. Sa oras na magsumite ng masamang ulat ang pamilya nito dahil sa kabagalan ng investigasyon ay siguradong tapos ang maliligayang araw ng kanilang mahistrado,
at posibleng maging sila man ay matanggal sa pwesto at maging pulubi sa lansangan. Ito ang malinaw na dahilan kung bakit hindi natatahimik ang buong tanggapan at sunod-sunod ang natatanggap na mura at pagmamaltrato ni Constable Wang. Nang makapasok na sila sa pahingahan ng tanggapan ay biglang yumanig ang buong silid ng malakas na ihampas ni Constable Wang ang kanyang kamao sa pinto. Halos pumutok ang ugat nito sa matinding galit at pagkabigo habang pasiga na nagrereklamo na patay na ang biktima at nakatakas na ang salarin kaya saan pa daw nila ito hahanapin sa lawak ng kabisera. Matapos kumalma ng kaunti ay nanlulumong naupo si Constable Wang sa tabi ng mesa habang ipinagsasalan siya ni Clerk Lee ng tsaa upang pakalmayan ang kanyang sarili. Bakas ang matinding kapaguran sa boses nito nang magreklamo na sadyang napakamalas ng kanyang araw dahil bukod sa tinadtad siya ng mura ng mahistrado ay nakapaghulog pa siya ng isang piraso ng pilak. Nang marinig iyon ay lihim na napangiti ang ating bida at inilihis ang tingin habang palihim na iniisip na sa kanya pala nanggaling ang napulot niyang pera kani-kanina lang. Sa kalagitnaan ng katahimikan ay maingat na lumapit si Clerk Lee kay Constable Wang habang nakangiti ng alanganin at pabulong na nagmungkahi ng isang mapanganib na ideya. Mula sa kanyang kinatatayuan ay tahimik na narinig ng ating bida ang pag-uusap ng dalawang opisyal. Iminungkahi ni Clerk Lee ang isang madilim at patagang pamamaraan sa mundo ng mga opisyal na tinatawag na paghuli ng isda. Ang terminong ito ay isang kodigo na nangangahulugang maghahanap sila ng isang inosenteng tao na isasakripisyo at gagawing scapegoat upang akuan ang kasalanang hindi naman nito ginawa. Nang marinig iyon ay agad na nagdilim ang ekspresyon ng ating bida at bumigat ang kanyang paghinga habang patuloy siyang nakikinig sa kanilang plano. Sa kawalan ng ibang malinis na pagpipilian ay sapilitang pumayag si Constable Wang sa mapanganib na suhestyon. Sapo ang kanyang sumasakit na ulo ay inutusan niya si Clerk Lee na pumunta sa slum area sa kanlurang bahagi ng lungsod at pumili ng isang matandang kilalang madalas gumawa ng maliliit na krimen upang siyang ipresenta bilang salarin. Mabilis na tumango si Clerk Lee at naghanda ng umalis upang isagawa ang maruming gawain na iyon. Ngunit bago pa man tuluyang makalabas si Clerk Lee ay isang malakas na kamay ang biglang sumuntok at pumihil sa kanya mula sa pag-alis. Gulat na gulat siyang napatikip ng kanyang kamay habang nakatingin sa ating bida na sumingit sa kanilang usapan. Bakas ang seryoso at matinding determinasyon sa mukha ng ating bida habang mariing ipinapahayag na hindi nila maaaring hayaan na lang na makatakas ng madali ang totoong salarin, at sa sandaling iyon ay malinaw sa lahat na wala siyang planong konsintihin ang isang walang katarungang sakripisyo. Mabilis na pumagitna ang iba nilang kasamahan upang pakalmayan ang namumuong tensyon at pilit na ipinapaliwanag sa ating bida na wala na talaga silang ibang malinis na pagpipilian. Tahasang ikinatwira ni Clerk Lee na ang taong kukunin nila ay isa namang kilalang kriminal kaya ang pagpapadala rito sa maagang kamatayan ay maituturing pa nilang isang malaking pabor para sa taong bayan. Upang maibsan ang init ng usapan ay gumawa na lamang ng palusot ang isa nilang kasamahan at sinabing masyado lamang naging sensitibo ang ating bida sa usapin ng inosenteng sakripisyo dahil katatapos lamang harapin ng sarili nitong pamilya ang ganoong klaseng walang katarungang parusa. Ngunit hindi na nakapagpigil pa si Constable Wang sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa tindi ng pinagsamang pagod at desperasyon ay buong lakas nitong inihampas ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa na tuluyang yumanig sa buong silid. Halos mabasag ang kanyang boses sa matinding galit habang matalim na nakatingin sa ating bida at pasiga na tinatanong kung paano nila lulutasin ang isang imposibleng kaso kung hindi nila gagamitin ang madilim na paraang iyon. Sa halip na matakot o umatras sa nagwawalang pinuno ay mabilis na inikot ng ating bida ang kanyang katawan pabalik sa kanila. Isang matapang at seryosong ekspresyon ang tuluyang bumalot sa kanyang mukha habang unti-unting lumalabas ang kanyang malalim na kumpiyansa. Kalmado ngunit puno ng hindi matitinag na awtoridad siyang naglahad ng kanyang kamay at diretsyong hiningi ang opisyal na dokumento ng kaso. Sa sandaling iyon ay malinaw na sa lahat na siya na mismo ang ako sa mabigat na responsibilidad upang hanapin ang tunay na katarungan.